Hoy Casper, kumusta ang exam mo? Bagsak na naman oh. Kaya pala nakabusangot ang mukha. Manahimik ka, Trix. Wala ako sa mood ngayon ha. Kung hindi mo lang ako inaya sa party, hindi sana ako magkaka-hangover. At siguro nakapag-review ako na maayos. Wow ako pa talaga ang sinisisi mo. Sino ba kasing uminom ng lampas ng 3 bote ng beer? Hindi ba't ikaw yon? Sinasabotayan mo lang ako para bumagsak ako. At ikaw ang maging Dean's Lister. Hindi ko na yung kasalanan kung nabobo ka. Ikaw talaga, Trixie. Hindi ka maayos kausap. Ikaw din naman Sa isang pamilyang maraming magkakamag-anak, hindi maiiwasan na merong mga hindi magkasundo na magpinsan. Ngunit sa pamilya ng mga Valencia, sobrang magkasundo ang lahat. Lalo na sina Trixie at Casper. Sobrang close ang magpinsan. Bata pa lang ang dalawa, sabay na silang lumaki sa iisang compound dahil magkatabi lang ang bahay ng kanilang mga magulang. Halos magkasama sila sa lahat ng bagay. At dahil parehong mga only child, para na ring magkapatid ang turingan nila sa isa't isa. At ngayong malalaki na sila, hindi pa rin nagbago ang pakikitungo nila sa isa't isa. Mahilig pa rin silang mag-asaran at minsan magbangayan. At sa kanilang pamilya, natural ang ugali nilang yun na bahagi na ng kanilang pagkatao. Sa kabila ng pagiging malapit ng dalawa, magkakumpetensya sila sa ilang mga bagay at isa na roon ang pag-aaral. Pareho silang ayaw na malamangan ng isa't isa at gustong-gusto na laging nasa ibabaw. Ngunit hindi ito nakaapekto sa kanilang samahan dahil mas matimbang pa rin ang pagiging magpinsan nila. Yun nga lang, ang problema sa dalawa, ginagawa na lang na biro ang lahat. Na kung minsan, kung may seryosong usapan, bigla na lang silang nagtatawanan. Maging ang tiyuhin nilang namatay dahil natapilok sa hagdan, pinagtatawanan nila habang nasa burol. Isang araw, nagplano ang kanilang pamilya na magbakasyon sa probinsya at sobrang na-excite ang dalawa. Akala ko sa ibang bansa tayo this year, pero confirmed na bang sa probinsya talaga? Oo, ang sabi ni Mami sa ancestral house daw ni Lola Esmeralda sa De La Paz. Ancestral house? Di ko alam na may ancestral house pala tayo sa province. Well, di pa naman nila tayo sinama doon, di ba? Tsaka, maganda rin yung makapag-explore tayo doon tungkol sa mga kanununuan natin. Tama, gusto ko rin makita ulit sina Lolo at Lola. Matagal na natin silang hindi nakikita Bakit kaya, no? Ang nabanggit sa akin ni Mami, mahina na raw ang mga tuhod nila, kaya hindi na sila makapagbiyahe. Kawawa naman sila. Pero by the way, anong plano natin? Alam mo na, yung vlogs natin, itutuloy ba natin sa province? Oo naman, pwede tayong mag-house tour sa bahay ni Lola. Or mag-ghost hunting. Hindi ba't may sabi-sabing nakakatakot ang mga ancestral house? Wala na yatang maniniwala sa mga ghost hunting ngayon Mas maganda kung i-cover natin yung mga day in a life sa probinsya. Mag-alamin character tayo pag uwi. Well, may point ka naman. Kung anong maganda, G ako. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng kanilang mahabang biyahe. At sa loob ng sasakyan, hindi maikubli ang excitement ng magpinsan. Hawak naman ni Casper ang kamera habang si Trixie nasa kanyang tabi na nagsasalita. Kahit nasa gitna pa sila ng biyahe, nagsimula na sila sa kanilang vlogging. Welcome to our vlog, guys! And today, nasa road trip na kami ng Valencia fam papuntang probinsya. Yay! At first time naming pupunta sa ancestral house ng pamilya namin. Kung di na kami makakabalik, alam nyo na kung bakit. Baka kinuha na kami ng mga engkanto. Ano raw? Engkanto? Siya nga mukhang engkanto. Trixie, Casper, off nyo muna ang camera nyo. Bababa muna tayo at kakain sa labas. Oops, tinatawag na kami ni Mami Miranda, kaya out muna kami guys. Pero bago yon, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel namin. Sa pagpapatuloy ng biyahe, nakarating na rin sila sa wakas matapos ang 3 oras. Mula sa syudad na puno ng mga gusali at traffic na kanilang nakasanayan, napalitan ito ng mga tanawin ng mga bukirin, naglalakihang puno,
at maingay na agos ng tubig mula sa ilog. Halos mapanganga sila sa ganda ng paligid at mabilis na nag-shoot ang magpinsan sa labas ng bintana dahil sa ganda ng nature na bihira lamang nilang makita. OMG guys! Ang ganda ng view dito, look! Amazing view! Ibang-iba talaga sa probinsya. Relax kids, wala pa tayo sa tapat ng bahay. Isara niyo muna ang bintana, please. Okay, Mami. Kumukuha lang kami ng magagandang shots. Pagdating nila sa baryo ng De La Paz, kung saan nakatayo ang malaking ancestral house ng kanilang lolo at lola, doon mas lalo silang namangha nang makita ito ng mas malapitan. Nasaksihan nila ang kalumaan ng bawat istruktura na halatang pinaglipasan na ng maraming panahon. Wow, Ma'am! I can't believe my eyes! Ganito pala kalaki ang bahay ni na Lola? Mansyon na to eh! Yes, honey. Minana pa nila ito sa mga great-grandparents nila. Bakit kaya hindi nyo kami dinadala dito noon pa, tita? Busy kasi kaming lahat, anak. And ngayon lang namin napag-isipan ni Luisa na bumisita ulit dito. Kasama kayo ni Trixie. Ano pang iniintay natin, Cass? Ihanda mo ng camera mo. Kukuha tayo ng maraming video at pictures dito. Tara! For sure magugustuhan ng mga viewers natin tong ganito kagandang lugar. Old but classy. Sa pagpasok nila sa mansyon, walang ibang ginawa ang magpinsan kundi humawak ng kamera at kumuha ng larawan sa bawat sulok ng bahay. At kinagabihan, dumating na ang hapunan at sabay-sabay silang kumain. Kasabay din nila ang kanilang Lola Esmeralda at Lolo Diosdado na pinagmamasda ng magpinsan na kanina pa nila napapansin ang pagiging makukulit at palabiro. Matapos ang hapunan, tinawag ni Lola Esmeralda ang dalawa para kausapin. Mga apo, makinig kayo sa akin. Yes, Lola? Dito sa baryo, huwag kayong pupunta sa malayo, lalo na sa kakahuyan. Umiwas kayo doon sa abandonadong bahay. Pero bakit, Lola? Ano bang meron doon? Dahil may mga sabi-sabi na mga taong pumupunta ron, hindi na muling nakikita pa. Talaga po? Baka nagpunta na sa mundo ng mga engkanto. Uy, loko ka talaga, Kas. Hindi ako nagbibiro. Binalaan ko lang kayo para hindi kayo mapahamak. Sorry po, La. Promise po, hindi kami pupunta doon. Matapos kausapin ng matanda, bumalik sila sa kanilang kwarto at doon nagkaroon ng ideya ang dalawa. Sa halip na matakot sa babala ng kanilang lola, mas natuwa pa sila dahil meron silang lugar na pwede nilang galugarin para sa kanilang vlog. Casper, gising ka na. Anong oras na ba, Trix? 3:00 na. Perfect time para gumawa ng kalokohan. Ng vlog natin. Baka nakakalimutan mo, gagawa tayo ng exploration vlog. Oo nga pala. Exploration vlog na may kasamang trespassing. Pag nahuli tayo, ikaw ang mananagot ha. Shh! Ang ingay mo. Mahuhuli talaga tayo sa ingay ng bunganga mo. Magbubukang liwayway pa lang, nagising na sina Trixie at Casper. Habang ang buong ancestral house ay tahimik pa at halos tulog ang lahat, kaya palihim silang naghahanda. Tahimik nilang kinuha ang kanilang kamera, bags at flashlight. Hindi man nila aminin, may kaunting kaba sa kanilang dibdib, subalit mas nangingibabaw ang excitement at kuryosidad. Para sa dalawang malokong magpinsan, ang babala ng kanilang lola ay hindi dahilan para umatras, kundi isang paanyaya para mag-explore. Sigurado ka bang okay lang to? Baka magising sila, Mami. Relax ka lang. Nagpaalam na ako kay Mami Miranda kagabi. Seryoso ka? Oo nga. Advance ako mag-isip. Ano ka ba? Baka pinaglololoko mo lang ako eh. Halika na, huwag kang duwag. Matapos tumakas sa bahay, mabilis silang naglakad palabas sa bakuran. Sa pagtapak nila sa labas, nanginig sila dahil sa lamig ng simoy ng hangin. At naririnig pa nila ang kuliglig sa tabi-tabi. Sa paglalakad nila, napadpad sila sa kakahuyan sa hindi kalayuan
At doon makikita nila ang matataas na damo. Grabe, ang lamig pala dito. Sana nagsuot ako ng mas makapal na jacket. Mas maganda kung ganitong atmosphere, no? Mas nakakakilabot. Baka mamaya may humila sa paa mo dyan, ala! Sira ka talaga, Trix. Ako pa talaga ang tinakot mo. O siya, yun na ba ang abandonadong bahay? Oo, yan na nga. Ang creepy, di ba? Ano, ready ka na ba for adventure? Ay, inaantok pa ako pero game! Sa hindi kalayuan, unti-unting lumitaw ang isang malaking bahay. Halos kalahati nito ay natatakpan na ng mga gumagapang na halaman. Ang bubong ay may kalawang. Ang dating magandang istruktura, ngayoy mukhang sugatang alaala ng nakaraan. Huminto ang magpinsan, sabay na patingin sa isa't isa. Welcome back to our vlog, guys! And today, may exploration tayo. Nasa gitna kami ng kakauyan at sa likod namin, isang malaking abandonadong bahay. Disclaimer lang guys ha, kung wala kami, pakisenda lang tong footage sa pulis. Ang arte mo, sige na, pasok na tayo. Sa bawat hakbang nila papalapit sa bahay, mas ramdam nila ang bigat ng katahimikan. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, parang matagal nang naghihintay ng bisita. Nang tuluyan silang makapasok, bumungad ang alikabok, sirang kasangkapan, at amoy ng lumang kahoy. Ang sahig ay lumalangit-ngit sa bawat pagtapak nila, at ang liwanag na pumapasok sa bintana ay tila hindi sapat para itaboy ang kadiliman. Grabe, ang creepy pala dito. Oo nga, ang bigat ng hangin. Ramdam mo ba? Lumabas na kaya tayo, Trix? Hindi maganda ang pakiramdam ko dito eh. Wala pang isang minuto, Kas. Aatras ka na. Oh, mga kapinsan dyan, oh, tingnan nyo, oh. Takot talaga sa multo tong isa. Habang nag-iikot sila sa loob ng bahay, parang may humahaplo sa batok nila. Parang may dumadaan sa gilid ng paningin. Ngunit sa halip na umatras, lalo pa silang lumalim sa loob. Hanggang sa may nakita sila sa isang pasilyo. Ay putya! Multo! Relax lang kayo. Ako to, si Noah. Pinsan nyo. Diyos ko naman, akala ko multo ka. Bakit nandito kayo? Eh, ikaw nga nandito eh. Muntik nang umiwalay ang kaluluwa sa katawan dahil sa'yo. Napatingin ang magpinsan sa isa't isa. Bahagyang nahihiya ngunit mas nangingibabaw ang pagtataka. Sa gitna ng abandonadong bahay, isang pamilyar na mukha ang biglang sumulpot. Subalit ang ekspresyon nito ay malayo sa normal. May lungkot at pagod sa mga mata ni Noah. At parang matagal na itong may pasa na hindi kayang ibahagi kanino man. Para malaman mo, Noah, nandito kami para gumawa ng content para sa channel namin. Ikaw ba? Ah, ganun ba? Ako naman, may hinahanap dito. Ano, may naiwan ka bang cellphone? Hindi yun material na gamit. Yun na yung kaibigan kong si Angela. Ha? Angela? Huli ko siyang nakita dito eh. Matapos nun, hindi na siya lumabas. Pero naririnig ko ang mga bulong ng boses niya tuwing gabi. At humihingi siya ng tulong sa akin. Biglang nagbago ang tono ng usapan. Ang makukulit na magpinsan ay bahagyang natigil nang banggitin ni Noah ang tungkol sa bagay na yon. At ang bulong ng mga tinig na humihingi ng tulong. Nagkatinginan ng dalawa. Pilit na pinipigilan ng tawa. Baka guni-guni mo lang yun. O kaya, imahinasyon mo lang, Noah. Malay mo, may sakit ka na sa utak. Joke! Hindi, nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako nababaliw. Sure ka? Oo, hindi ako siraulo para pumunta dito ng walang dahilan. Kaya huwag kayong humadlang sa misyon kong hanapin ang kaibigan ko. Sa halip na maniwala, pinili ng magpinsan na gawing biro ang lahat. Para sa kanila, isa lamang itong kakaibang kwento na pwedeng gawing content. Hindi pa nila alam na ang simpleng pag-uusisa nila
Unti-unting nagbubukas ng pintuan sa isang sumpang matagal nang naghihintay ng bagong biktima. Noah, kailan pa ba nawawala ang kaibigan mo? Isang buwan na rin, Trixie. At nag-aalala na ako kung bakit hindi pa rin siya nagpapakita. Ha? Ang tagal na pala? Bakit hindi mo pinapaalam sa mga pulis dito? Sinubukan na rin ng mga pulis na hanapin si Angela. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila siya nahahanap. At ayoko rin tumigil na hanapin siya dahil alam kong buhay pa siya. At alam kong nandito lang siya sa bahay kung saan huli ko siyang nakita. Pero ano bang ginagawa niya nun dito? Naglalaro lang kami ng tagu-taguan. Sa kabila ng pagkailang ng dalawa sa pinsan nilang si Noah, sumunod sila dito sa pag-iikot sa loob ng abandonadong bahay. Hawak pa rin ni Casper ang kamera at si Trixie naman abalang nagsasalita na tila ba ordinaryong exploration vlog lang ang lahat. Ngunit habang mas tumatagal sila sa loob, pansin nilang parang walang katapusan ng mga pasilyo at mga pinto, kung saan-saan na lang sila lumulusot. Guys, as you can see, sobrang laki pala ng bahay na to. Parang maze. Kaz Noah, kung dito nawala yung kaibigan mo, mahirap talagang hanapin. Shh! May naririnig ako. Ha? Ano naman yun, Noah? Mga boses yun, Casper. Boses ng mga taong nawawala sa pamamahay na ito. Napahinto ang dalawa. Nagkatinginan sina Trixie at Casper. Pilit pinipigilan ng kaba sa pamamagitan ng biro. Ngunit kahit sila mismo, nakakaramdam na ng kakaiba. Lalo na tila mas lumalamig ang hangin at mas humihina ang liwanag sa paligid. Anong klaseng bulong ba yan? Ano bang sinasabi nila? Sinasabi nilang nandito lang ang kaibigan kong si Angela. Bro, pinaprank mo ba kami? Ang galing mo ha, kasi tumatayo na ang balahibo ko. Kaya nga, ang lakas mo pala mag-prank. Matatalo mo na si Ivana. Kung ayaw niyo maniwala, di ko kayo pipilitin. Pero sinasabi ko sa inyo, naririnig ko sila. Sa kabila ng pilosopong tono ng magpinsan, hindi nila maiwasang mangilabot. May kakaiba sa boses ni Noah. Seryoso talaga ito at parang sanay na sa takot. Habang naglalakad sila sa pasilyo, napansin ni Trixie na tila mas lumalaki ang bahay. Parang hindi nauubos sa mga silid kahit papaikot-ikot na sila. Huminto sina Trixie at Casper sa isang sulok. Bahagyang lumayo kay Noah. Doon, pabulong silang nag-usap. Pilit na iniiwasang marinig ng pinsan. Casper, parang kanina pa tayo umiikot ah. Pansin mo ba? Oo nga eh, feeling ko nadaanan na natin to. Alam mo, para tayong nasa isang backrooms. Yung lugar na walang hangganan ng daan. Sa tingin mo, okay lang ba si Noah? Hindi ko alam, Trix. Baka mamaya may problema talaga siya sa pag-iisip eh. O baka traumatized lang siya sa pagkawala ng kaibigan niya. Alam mo yun, hindi makamove on at guilty. Gets mo ba ako? Ay, ewan ko ba. Pero mabuti pang sabihan na natin siyang umuwi na. Anong oras na ba? Baka hinahanap na tayo sa bahay. 3:00. Ha? 3:00? Teka, Casper. Parang hindi tumatakbo ang relo ko ah. Tignan mo rin sa camera natin. Parang ilang minuto na tayo naglalakad. Ano bang nangyayari? Naguguluhan ang dalawa sa mga napapansin nilang kababalaghan. At bago pa sila makabalik kay Noah, bigla silang napahinto. May narinig sila. Isang mahina ngunit malinaw na tinig. Parang bulong na dumaan sa pagitan ng kanilang mga tenga. Narinig mo ba yun, Casper? Oo, parang boses ng babae. Gosh, hindi na ako natutuwa. Baka nababaliw na rin tayo. Paano kung totoo nga nandito yung kaibigan niya? Tutulungan ba natin siya? Sunod-sunod na ang mga bulong. Mga boses ng mga panawagan na tila nagmumula sa mismong mga pader. Ang dating biro lamang, unti-unting nagiging bangungot.
Ramdam ng magpinsan ang panginginig ng kanilang mga katawan at ang tibok ng kanilang puso ay tila sumasabay sa bawat bulong. Okay guys, nakakaranas na kami ng kababalagan dito. Maniwala kayo o sa hindi, pero nakakarinig kami ng mga bulong sa paligid. Trixie, tigil mo nga muna yung pagbablog. Unahin muna natin makalabas dito. Alam ko pero hindi ko pala alampasin ang chance na to, no? Na makuha ang lahat ng to. For sure magva-viral tayo. Napahinto naman sila nang makita nilang humarap si Noah sa isang kulay pulang pinto na halos matabunan na ng alikabok at kalawang. Dahan-dahan niya itong binuksan at bumungad ang isang malalim at madilim na hagdan. Mula roon, mas lumakas sa mga bulong, mas malinaw, mas nakakakilabot. Sa wakas, nahanap ko na ang pinto. Noah, tumigil ka muna. Huwag niyo akong pigilan. Nandito ang kaibigan ko. Noah, hindi. Hindi tayo bababa dyan. Tama si Trixie, Noah. Delikado yan. Hindi natin alam kung anong nasa baba. E di umalis na kayo. Wala kayong pakialam sa gagawin ko. Tama na, Noah. Kailangan na nating umuwi. May mali dito. Tingin ko, nagkakaroon tayo ng hallucinations. Itong abandonadong bahay, pinaglalaruan ng isipan natin. Oo nga, kanina pa tayo naglalakad dito eh. Pero hindi tumatakbo ang oras sa relo at sa hawak naming kamera. Tsaka, baka itong bulong, isa rin sa mga naglalaro sa isipan natin. Hinila ni na Trixie at Casper si Noah palayo sa hagdan. Sa unang pagkakataon, sila na ang nanindigan. Hindi na biro ang lahat. Hindi na content. Isa na itong malinaw na panganib. Lalabas muna tayo. Hihingi tayo ng tulong. Tara, bumalik na tayo sa kung saan tayo pumasok. Bitiwan niyo nga ako. Hindi niyo naiintindihan. Huwag ka na magmatigas, Noah. Umalis na tayo bago pa tayo mapahamak. Ngunit bago pa sila makalapit sa pinto, bigla itong sumara ng malakas. Sumunod ang iba pang mga pinto at bintana. Isa-isa na tila may puwersang nagdidikta. Nagdilim ang paligid at parang nawala ang hangin. Trixie, mukhang hindi na tayo makakalabas dito. Hindi pwede, Diyos ko. Huli na. Ha? Anong ibig mo sabihin, Noah? Yung pinto na nahanap ko, yun ang daan palabas sa bahay na to. Pero dahil pinigilan niyo ako, hindi na tayo makakalabas dito. Sa sandaling yun, napagtanto ni na Trixie at Casper na ang kanilang pag-uusisa ay may kapalit. At ang mga bulong na dati kanilang tinatawanan, hindi na humihingi ng tulong, kundi nagbababala na. Sa gitna ng dilim ng abandonadong bahay, paulit-ulit na naglalakad sina Trixie, Casper at Noah sa iisang pasilyo. Kahit ilang beses na silang lumiko, bumalik at nagbilang ng mga pintuan, tila hindi nagbabago ang kanilang kinaroroonan. At bawat hakbang, sinasabayan ng mga bulong na hindi na mahina, kundi malinaw, sabay-sabay at halos pabulong na sigaw. Hindi na to nakakatawa, Cash. Kanina pa tayo paikot-ikot. Parang ayaw tayong palabasin ang bahay na to. Hindi ko na nga rin alam kung ano nangyayari, Trixie. Pinaglalaroan nga tayo ng lugar na to. Noah, ano bang klaseng lugar to? Ang sabi ni Lola Esmeralda, bahay daw ito ng mambabarang. What? Diyos ko, Noah. Paano ba tayo makakalabas dito? Bago pa magkasagutan na magpinsan, may aninong dumaan sa dulo ng pasilyo. Mabagal ang galaw nito. Nakasuot ito ng kupas na damit na may mahabang manggas at may banda ng nakatali sa noo. Naanimoy isa itong albularyo. Casper, may nakita ka bang dumaan? Oo, sabihin mo, guni-guni lang natin yun. Kung may nakikita kayong tao, yun na siya, si Mang Pedro. Sino siya, Noah?
Multo ba yun? Yun ang mambabarang na nagbabantay dito sa bahay. Unti-unting lumapit ang lalaki. Sa bawat hakbang nito, tila mas lumalakas ang mga bulong sa paligid. Tumigil ito sa harap nila. At sa unang pagkakataon, nagsalita ang tinig na mababa, paos at puno ng galit. Yan ang napapala ng mga taong pumapasok sa bahay na hindi kanila. Please po, sorry po kung nangimasok kami dito. Please, palabasin niyo na po kami. Nagbablog lang po sana kami. Wala po kaming masamang intensyon. Mga wala kayong respeto. Katulad lang kayo ng pamilya ninyo. Mga nasa loob ang kulo. Ikaw ba ang gumawa nito? Ikaw ba ang dahilan kung bakit nawawala ang mga tao rito sa baryo kasama ang kaibigan ko? Ikinilong mo ba sila sa pamamahay na ito? Tumawa si Mang Pedro ng sarkastiko pero baka sa boses niya ang pait at galit na matagal niya nang kinikimkim. Nanlilisik din ang mga mata nitong tumingin sa kanila na parang handa silang lapain anumang oras. Hindi sila mawawala kung hindi nila pinasok ang bahay ko. Mang Pedro, sinasabi niyo bang hindi lang kami ang nawawala rito, kundi yung iba ring tao at sila ang gumagawa ng mga bulong? Siguro sila na nga yun, Trixie. Tama ka nga, Iya. Ang bahay na ito ay binalutan ko ng proteksyon mula sa mga masasamang tao. At kung sino man ang pumasok ng walang pahintulot, bibihagi ng inkantasyon. Yun din bang ginawa mo sa kaibigan ko? Nasaan ba si Angela? Namutla si Trixie at Casper habang pilit na iniintindi ang lahat. At nilamon na sila ng takot nang biglang namatay ang hawak nilang flashlight. At bigla ring narinig sa buong paligid ang hikbi ng isang babae na humihingi ng tulong. Matagal nang patay ang kaibigan mo nang dahil sa ninakaw niyang painting dito. Yun ang sanhi ng kamatayan niya. Hindi! Nagsisinungaling ka! Naririnig ko siya! Tinatawag niya ako! Isa na lamang ilusyon ang boses niya. Ginamit ko yun bilang pain para dalhin ka rito at ang mga pinsan mo. Ang sama mo! Mamamatay tao ka! Trixie, kumalma ka. Baka saktan niya rin tayo. Napaatras naman si Noah. Nanginginig ang buong katawan dahil narinig niya ang iyak ng kaibigan. Ang mga bulong na matagal niya nang pinaniwalaan ay biglang nagbago ng tunog. Mula sa panawagan, naging halakhak. Doon lamang niya naunawaan ang katotohanan. Ikaw? Ikaw ang nagbarang sa kanya kaya siya nagkaroon ng malubhang karamdaman? Sino pa ba? Alam kong kahinaan mo ang kaibigan mo, kaya mabilis kang linlangin. At kami? Bakit nyo kami dinamay dito? Wala naman kami ninanakaw. Kaya please, paalisin mo na kami. Hindi mo naiintindihan, bata. Kahit wala kayong ninakaw dito, wala kayong takas sa sumpa dahil apo kayo ng mga kinamumuhian kong tao. Lumapit si Mang Pedro at sa bawat hakbang, mas lalong bumilis ang kabog ng kanilang dibdib. Napapaatras din sila at gustuhin mang tumakbo, ngunit parang nanigas na ang kanilang mga paa. Ang pamilya ninyo ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa akin at kung bakit naging abandonado ang bahay kong ito. Pwede bang sabihin mo na ng diretsyo? Ano bang problema mo sa pamilya namin? Gusto mong malaman? Pues, sasabihin ko. Sinira lang naman ni na Esmeralda at Diosdado ang buhay ko. Pinagbintangan nila akong pumatay sa anak nilang si Cordelia kahit hindi naman ako may gawa. Dahil sa kasamaan nila, namatay ang asawa ko sa sakit sa puso. Nanlaki ang mata ng dalawa. Hindi sila makapaniwala sa narinig at pakiramdam nila nagsisinungaling ito para linlangin na naman sila. Habang mas nangilabot sila nang makita sa paligid na may mga lumalabas mula sa pinto.
mga kaluluwa ng mga taong nakulong sa abandonadong bahay. Hindi namin maintindihan. Ano ba talaga nangyari noon? Ang bunsong anak ni Esmeralda at Justado nagkaroon ng malubhang sakit at ako na nagtatrabaho sa mansyon bilang tagapamahala. Ang pinagbintangan nilang pumatay dito kahit walang ebidensya. Pero dahil sa mga kumakalat na chismis na pamilya kami ng mambabarang, yun ang ginamit nilang rason para ituro ako na mamamatay tao. Diyos ko, may kasalanan pala sila, Lola. Pero paano kung tama sila? Na ikaw nga ang gumawa nun. Tingnan mo nga ang ginagawa mo sa amin ngayon. Pinaglalaroan mo ang isipan namin sa ginawa mong inkantasyon. Hindi ako ang pumatay sa tiyahin niyong si Cordelia. Sa katunayan, sinusubukan ko siyang tulungan noon, pero hindi ko nagawa. Ngunit alam kong kahit anong paliwanag ko, hindi kayo maniniwala. Masama pa rin ang tingin niyo sa lahat ng mambabarang. Masama talaga kayo. Dinadamay niyo kaming inosente sa gulo niyong matatanda. Palayain niyo na kami sa kabaliwang to. Depende. Kung makakatakas pa kayo sa sarili niyong mga isip. Casper, dala mo ba ang cellphone mo? Naiwan ko yun sa akin sa bahay. Nandito, pero tingin mo ba makakaabot sa kanila kung tatawag tayo? Subukan natin. Sa sandaling yun, natakot sila na makulong sa sarili nilang isipan, ngunit naniniwala silang merong paraan para makatakas doon. At dito masusubukan kung hanggang saan kayang tibagin ng barang ang kanilang katinuan. Sa labas ng kakahuyan, makikitang parang walang nangyayari sa loob ng abandonadong bahay. Ngunit sa loob nito, naroon pa rin ang tatlong magpinsan na nawawala pa rin sa bawat sulok ng bahay. Hawak ngayon ni Trixie ang cellphone at paulit-ulit na sinusubukang makahanap ng signal. Nanginginig na ang kamay niya kakapindot ng dial button, habang si Casper nagbabantay sa kanilang likuran dahil baka susulpot na naman si Mang Pedro na kanina lang ay naglahong parang bula. Ano, Trix? May nasagap ka na ba signal? Wala. Kahit isang bar, wala. Parang sinasadyang patayin ng lugar na to lahat ng koneksyon mula sa labas. Oh no, kailangan natin makatawag kina Mami. Hindi pwedeng makulong na lang tayo dito. May iba pa sigurong paraan para makaalis tayo. Noah, ano ba yung sinabi mo kanina na pulang pinto na daan palabas? Isa yung lagusan papuntang basement. Dahil hindi na tayo makakalabas sa pinto na pinasukan natin kanina. May humarang na dun. Kaya ang pulang pinto ang portal patungo sa labas. Sa di kalayuan, maririnig ulit nila ang mabibigat na yabag ni Mang Pedro. Hindi ito nagmamadali, ngunit bawat hakbang ay parang paalala na hindi sila basta-basta makakatakas. Samantala, humarap si Noah sa direksyon ng pasilyo, pilit na pinipigilan ng takot sa kanyang dibdib. Ako na ang haharap sa kanya. Kayo, subukan nyo nang hanapin ang pinto at tumakas. Noah, wag. Hindi ka namin iiwan dito. Delikadong mapag-isa ka rito. Mas delikado kung lahat tayo makukulong dito habang buhay. Kung totoong sinabi niya na nilalaro ng barang ang isip natin, kailangan nating lumaban para tibagin ang ilusyong ginawa niya. Huminga ng malalim si Noah at humarap sa dilim, habang sina Trixie at Casper patuloy na naghahanap ng signal. Lumilipat kahit saang pwesto, umaakyat sa sirang hagdan at umaasang kahit saglit makakalusot ang tawag. Mang Pedro, lumabas ka! Hindi mo kailangan gawin to! Huli na ang lahat, Noah! Sa sandaling yun, may pumasok na isang bar ng signal sa cellphone ni Casper na ikinagulat nila. OMG! May signal na! Tatawag na ako! Sige, bilisan mo na! Hello? Mami? Mami, please, sumagot ka! Sa kabilang banda, sa ancestral house, nagising sina Miranda at Luisa nang mapansing tahimik ang kwarto ng mga bata. Nang sumilip si Miranda doon para kumustahin ang mga bata, nagulat siya nang mapansing wala ang mga gamit nito tulad ng kamera.
Isa yung senyales na naglakwatsa sila. Luisa, wala dito ang mga anak natin. Ano? Baka naman nasardin lang sila. Hindi. Ramdam kong parang may mali. Nanaginip ako ng masama tungkol sa mga bata. Kasabay nito, dumating sina Lola Esmeralda at Lolo Diosdado na halatang nababalisa mula sa pagkagising. Pareho din itong binangungot ng masama. Nasaan ang mga apo ko? Kanina pa kami naghahanap, hindi sila sumasagot. Habang naghahanap sila sa bahay, bigla namang tumunog ang cellphone ni Miranda. Pagtingin niya, isa itong unknown number pero sinagot niya pa rin ito. Hello? Mami, please, nasa abandonadong bahay kami. Ano? Bakit kayo nandyan? Hindi po namin alam kung makakalabas pa kami. Please, tulungan niyo kami. Hindi na nag-atubili ang lahat. Agad silang nagtungo sa kakahuyan. Dala ang takot at pag-asang maaabutan pa ang mga bata. Samantala, sa loob ng abandonadong bahay, nakaramdam ng pag-asa sina Casper at Trixie dahil nakaabot sila sa kanilang mahal sa buhay. Ngunit biglang naputol ang tawag at biglang may humila sa cellphone saka binasag ito sa pader. Napasigaw ang dalawa sa gulat at nagyakapan. Casper, tingin mo makakalabas pa kaya tayo ng buhay dito? Hindi ko alam, pero alam kong may liligtas tayo dito. Kailangan nating labanan ang isipan natin na maniwalang hindi totoo ang lahat ng ito. Casper, tama ang sinabi mo. Kung subukan nating maniwala na hindi totoo ang lahat, na isa lang itong ilusyon, baka makatakas tayo sa paglaso ng isipan natin. Anong gagawin natin ngayon? Sabay-sabay tayo magdasal. Hindi sanay na magdasal ang dalawa. Ngunit dahil sa takot, sabay silang naghawak kamay at nagdasal sa Diyos na tulungan silang makatakas doon. Unti-unti namang humina ang mga bulong sa paligid. Ang mga tinig na kanina'y sumisigaw, naging alingaw-ngaw na lamang. Napaatras si Mang Pedro. Halatang nagulat. Tigilan niyo yan! Sa sandaling yun, dumating sina Miranda, Luisa at ang mag-asawa sa harap ng abandonadong bahay. At nadatnan nila ang mga batang nakahandusay sa sahig at walang mga malay. Pedro, tama na. Huwag mo kong tawagin sa pangalan ko na parang wala kang kasalanan, Esmeralda. Palayain mo na ang mga bata. Wala silang kinalaman sa nangyari noon. Wala akong pakialam. Dugo niyo ang nananalaytay sa mga batang ito. Kaya hindi sila labas sa kasalanan niyo. Aminado ko nagkamali kami noon. Pinagbintangan ka namin. Pero alam kong hindi ikaw ang may kasalanan sa pagkamatay ni Cordelia. Sadyang hindi na namin napigilan na sugurin kayo ng mga tao na naniwala sa mga chismis na mambabarang kayo ng pamilya nyo. Huli na ang lahat, Esmeralda. Wala nang magbabago pa kahit humingi ka ng tawad. Pedro, makinig ka. Hindi na namin maibabalik ang nawala sa'yo. Pero wag mo namang idamay ang mga bata. Sa loob ng mga isipan ng mga batang walang malay, naririnig nila ang mga boses ng mga mahal nila sa buhay. Ngunit hindi nila sila makita sa paligid. Subalit nagbigay yun ng lakas ng loob sa kanila para lumaban. Casper, Noah, tingin ko wala tayong mga malay sa realidad. Totoo ngang nakakulong tayo sa mga isipan natin na parang nananaginip lang. Siguro nga, kailangan natin gumawa ng paraan para magising. At magagawa lang natin yun kung maniniwala tayo na may liwanag. Na kahit nasa gitna pa tayo ng pinakamadilim na bahagi ng bangungot na to, makakatakas tayo. Sa huli, nakahanap ng paraan ang tatlo para magising. At nang magising sila, nakita nilang nakadapa na si Mang Pedro sa sahig dahil hinuli na ito ng mga tanod na sumaklolo sa kanilang pamilya. Unti-unti nang bumalik ang kulay ng mundo sa paligid nila. At wala nang mga bulong at kahit anong ilusyon sa umagang yun. Kaya naman, natapos ang paghihiganti ni Mang Pedro.
kasabay ng paglaho ng sumpang nakabalot sa abandonadong bahay, at doon nakalabas pa ang ilang mga buhay na bihag na nawawalang tao sa baryo. Ngunit para kina Casper at Trixie, hindi roon nagtapos ang lahat. Pinagsisihan nila ang pagiging pasaway na laging ginagawang biro ang mga babala at pinagtatawanan ng mga kwentong pamahiin. Sa mga araw na yun, natutunan nilang hindi lahat ng bagay ay dapat gawing biro. Napagtanto nilang ang mga salitang binibitiwan kahit papabiro, may bigat at maaaring magbukas ng pintuang hindi na madaling isara pa. Tahimik na naglakad palabas ng bahay ang magpinsan. Kapwa binalot ng takot at bagong pag-unawa. Sa huli, ang gabing yon ang nagturo sa kanila ng isang aral na hinding-hindi nila makakalimutan, na ang isip ay kayang bihagi ng dilim, ngunit ang pusong marunong matuto ay laging makakahanap ng liwanag. Wakas! Shoutout po uli sa commenters ng last story natin. Kina Rachel Galope, Marjorie Martinez, Jana013, Josephine Beroya from Rosario, Cavite, Erlinda Tonelada, Gladys Bakbak, Delia Catu at sa asawa niyang si Alex Catu at sa anak niya sa Quezon, Lusterio family, Catu family, Alarcon family from Muntinlupa, Elizabeth Dunca from California, USA, user C2N3P, Puresa Tagiwalo, Mary Joy Noble, Janice B1K, Beverly Remeo, Lucy Barangco, Lynn Magdayaw, Yasden Love, Lina Aquino, Virginia Bele, Corazon Cacalda, Maridin Leonardo from California, USA, Reka Jukoy from Singapore, Virginia Divina from Saudi Arabia, Angelina I from California, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Gia Gigi, Rosalina Bugayong, Miss Dada Carlos, Kimpoy Feliciano, Arlene Torquisa, Michelle Gimbo, Chef M at shoutout kina Ate Auring, Ate Ne, Faye, Minda, Ana, Kuya Dennis, Gandang Leslie at Poging J ng Amira Boxes Handicrafts, Mirasol Masuher, Weng Orasyon, Miss Maura, Christina Peru, Merly, Jocelyn Morilla from Mindoro, Delia Cato and family from Muntinlupa, Jasmine Vicente, Zane Axel Ranada, Brian Landicho and family, Ben Abanyo, Jen Esto from Hong Kong, Rubina, Elaine Cargente, Chrisjel Mamado, Vivian Baterbonia, Angelito Laurio, Norvia Cabanyero, Kim Bara, Resel Galope from Kamagori, Japan, Vernally Ninsho, Lisa Takada from Japan, Jack 20M, Chuchay Kulit from Hong Kong, Amanda Joyce Page from Angeles City, Mercy Grace Shotting, Ramel Siraspe, Clement on Fire, Vicky Galvez, Virginia Bele, Kimpoy Feliciano, Phoebe Ranyada, Pamela Allen, Josefina Fuellas, Joan Calma, Roberto Cremen, Josephine Beroya at kina Willie, Joey, Jenny, John, Joelyn, Rodrigo Gonzalez, Princess Apple Crimen, Maria Susana Rodelas, Belen Malbas, Beth Mercado, Catherine Pielago at shoutout sa Pielago, Agoncillo and Fabi family from General Luna, Quezon, Jennifer 1, Jana 013 from Bacoor, Cavite, Teresa Balino, Elizabeth Dunca from California, USA, Rachel Jarabejo, Lorna Cabigas, user C2N3P, Lydia Lopez, Mary Joy Noble at Estrella Cortez from Canada. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Pal. 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 Pal.